Sabi nila, nagbubunga na daw ang pagbibiyahe ni PBBM kasi nga isa sa mga binabatikos sa administrasyong ito yung palagi niyang biyahe. Halos buwan-buwan. Wala pa siyang 2 taon, nakasubra 24 foreign trips na siya. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga pahayag ng mga leaders ng Kamara. May press release sila, pinupuri nila si PBBM at si Speaker Martin Romualdez. Dahil daw ngayong 2024, kabuuan na 1.7 trillion pesos ang pumasok na kapital galing sa mga foreign investors. Okay? So, sabi nila, nagbubunga na daw ang pagbibiyahe ni PBBM kasi nga isa sa mga binabatikos sa administrasyong ito yung palagi niyang biyahe. Halos buwan-buwan. Wala pa siyang 2 taon, nakasubra 24 foreign trips na siya. At gumagastos ng billions o pesos, pera ng taong bayan para sa kanyang biyahe, ano daw yun, para maghikayat ng mga mamumuhunan, ng mga dayuhan. So, yun na nga, sabi ko, wow, totoo ba ito? Sabi ko, yung 1.7 trillion pesos na kapital pumasok sa Pilipinas. So, kung totoo ito, edi, wow, maganda. Congratulations. Purihin natin kung totoo. Kasi press release lang yan eh. Kung totoo na ang daming pumasok, 1.7 trillion, dapat magresulta ito sa dumarami na trabaho sa loob sa ating bansa. Ang mga OFWs pabalik na sa Pilipinas, hindi na lalabas. Yung poverty and hunger, mabawas-bawasan na. Yun ang mga indications, mga concrete evidence na nagbubunga nga ng mabuti ang pamahalang Marcos, lalo na yung kanyang mga foreign trips. But ito, lumabas ang katibayan na wala pang bunga. Yung pagbiyahe ng Pangulo, lumalabas after 2 years, walang silbi. Bakit walang silbi ang kanyang biyahe? Yung trabaho. Nadadagdagan ba ang trabaho o nababawasan? Ang sagot niyan, mismo ang gobyerno ang makakasagot. Yung Philippine Statistics Authority, yung resulta ng kanilang statistics from March to April 2024, lumala ang unemployment rate sa bansa. Noong March is 3.5%. Itong April, tumaas 3.9% ang unemployment rate. That is equivalent to 2 million Filipinos jobless noong Abril. Statistics na yan Philippine Statistics Authority. Gobyerno na yan ang nagsasabi na babawasan ang trabaho dito sa Pilipinas. So ano ngayon? Mga kagalang-galang na kongresista, sabi nyo, nagbubunga na yung biyahe ng Pangulo dahil sa 1.7 trillion pesos na investment. Nasaan yung mga investment niyan? Dapat yung unemployment rate bababa. Bakit tumataas? Pakisagot ko mga kagalang-galang na kongresista, nakalimutan ko na, mga 3 o 4 na kongresista, mga house leaders, mga deputy speaker, something like that. Grabe, ang papuri nila, ang sipag daw ng Pangulo. Yes, masipag kung masipag. Kung masipag na wala namang nangyayari, edi sayang yung pera ng taong bayan. Alalahanin nyo, pera ng taong bayan yan, yung mga ginagastos sa biyahe ng Pangulo. Hindi naman niya sariling pera. Dapat patunayan niya na may silbi ang kanyang mga biyahe sa labas. Padamihin niya ng trabaho. Actually, yan ang kanyang campaign promise. Kaya ang daming OFWs na sumuporta kay candidate BBM dahil sa promise na darating ang araw pag siya nang umupo, mag-create siya ng trabaho at ang mga kawawang OFWs na papalayo sa pamilya, hindi na kailangan mag-abroad, babalik na sa Pilipinas para makapiling ang pamilya. Nasaan na ngayon? Dumarami na ba ang Pilipino o mga OFWs natin bumabalik na sa bansa at dito na lang magtrabaho? Hindi naman Nandun pa rin. Nagtitiis pa rin ang mga OFWs.
Ang mga nasa Pilipinas, kahit ibenta na lang lahat ng ari-arian para may placement fee, mga gastos para magtrabaho sa abroad. Ang hirap nun, magtrabaho ka sa abroad. So, yun po, ang isang katibayan na walang silbi ang biyahe ng presidente sa abroad. Next, katibayan, yung surveys. Maraming nagsusurvey nito, Okta, Pulse Asia, SWS. Lang sila, diferensya sa percentage. Kaya lang, ang resultado, marami ang bilang ng mga Pilipino na they consider themselves poor at nakakaranas ng involuntary hunger. Yun ang resulta ng mga surveys. Yung pinaka-latest, itong first quarter ng 2024, yung, I think, Pulse Asia or Okta, pagbaliktad ko lang 46% of the respondents nagsabi they consider themselves poor. At sa mga na-surveys, ganun din. In the last 3 months, nakaranas sila ng involuntary hunger. Nasaan na yung pangako, bayan, babangon muli. Ang gandang pangako, ang daming naniwala. Isa na ako doon. Kaya lang, nabudol pala ako. Nabudol tayo. Dahil hanggang pangako lang yung bayan, babangon muli. Baliktad po ang nangyayari. Bayan, bumabaon muli. Nalulugmok sa kahirapan ang ating bayan. Lalo na ngayon, yung inflation. Pangako, gagawin natin ang lahat ng ating makakaya, pababain natin ang presyo ng bigas, maging 20 pesos per kilo. Ngayon, patok na patok yung kanta, binisayang kanta. Asa na ang 20 pesos na kilo ng bugas? Ay, hanggang pangako na lang. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Yun ang katagang binitawan ng binutuhan natin nung inaugurasyon niya, June 30, 2022. So ano yung pangarap niya? Nako, magkaiba pala tayo ng pangarap. Anong pangarap ngayon? Matulungan ang mga pangarap ng Pangulo, matulungan ang mga kaibigan, mga tumulong sa kanilang kampanya noong panahon ng eleksyon. Yun ang pangarap nila. Kaya ang mga nabibigyan ng posisyon, yung mga nakatulong sa kampanya, yun ang pangarap niya. So, grabe. Nasa ng mga Pilipino, yung nasa laylayan, naghihikaos. Halos walang makain. Kasi nga, yung survey, dumarami ang nagugutom bilang ng mga kawawa ang taong ano pa? Sige, ano ba yung next trip ng Pangulo? I think malapit na naman. So, dali ay manonood ng TV. Wala na tayong magagawa dahil nandiyan na yan. Magtiis na lang tayo hanggang, I don't know, hanggang matapos ang 2028 ba na paghihirap. Yan po ang resulta ng ating pagkabudol sa isang marunong magsalita na Pangulo na nagsasabi na puros magagandang sinasabi, kailang wala namang ginagawa. Sige, biyahe pa mo, gastusin nyo lang ang pera ng taong bayan. Mag-enjoy kayo sa inyong buhay.